Bible is spoken today, write this out. Ang sukatan ay ang totoo. Yung salita ng Diyos. A blessed day to all the avid viewers of Oras ng Katotohanan. It is truly a blessing from God to be His instrument in bringing to you the true gospel of our Lord Jesus Christ. I am your host for today's edition, Brother Lyndon Danoog. Our God is a covenant-keeping God. A covenant is a binding spiritual contract between God and His people. It simply means that God promised to do something, and at the same time, His people agree to follow His commandments and walk according to His ways. What is awesome with our God is that in the midst of our shortcomings, when it comes to doing our part, He will always be faithful when doing His. He never takes back His words. When He promises one thing, you can be sure that He will deliver. And right now, as we listen to His words, God is going to offer something to you. We hope and pray that the truth will bring you to accept His great gift. Let's watch our next segment, Word of Life. Ang ating paksa ngayong susundan ay ang kahalagahan ng pagsusugo. Sa banal na kasulatan ay ating mababasa kung gaano kahalaga. Halimbawa sa Jeremias, pangkat 14 at ang talata ay 14 hanggang 15. Basahin natin. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanghuhula ng mga kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanganghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at mga panghuhula at ng mga bagay na wala at ang daya ay sa kanilang sariling puso. Kaya makikita natin na marami ang nagsasalita tungkol sa Diyos. Ngunit dapat ipakita nila kung sila'y mga sinugo, sapagat ang sabi ng Panginoon, paano silang magsisipangaral kung sila'y hindi mga sinugo? Basahin natin sa Roma, pangkat 10 at talatang 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa, niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Napakahalaga pala ang pagsusugo. Ang Diyos na mismo ang nagtatanong sa kanila, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, ang pagsusugo'y napakahalaga. Pag hindi isinugo, hindi sila maaaring mangaral. Paano silang magsisipangaral kung hindi mga sinugo? Yang sinugo kasi, inutusan. Inutusan na walang laman, hindi inutusan silang mangaral. Kaya mga sugo sila ng Diyos, ang ibig sabihin, tagapagsalita. Si Pablo ang may sabi sa 2 Korinto sa pangkat 5 talatang 20, basahin natin. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring ipinamamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ano ang sabi ni Pablo? Paano sila nangangaral? Bakit sila nangangaral? Sapagkat sila ay mga isinugo ng Diyos. Ang mga isinugo ng Diyos ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ay kung hindi mga sugo, ano ang reklamo ng Diyos sa kanila? Basahin natin ulit sa Jeremias 14 at 14. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propetang ito'y nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanganghuhula sa iyo
ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at ng bagay na wala at nagdaya sa kanilang sariling puso. Inyong pansinin ang mga hindi sinugo. Though they speak too much, but the truth is, God did not send them. Kaya ang sabi sa Romans, sa 10:15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang mga sugo ng Diyos walang gagawin kundi ang salitain ng salita ng Diyos. Juan 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Ang mga sugo ng Diyos ay nagsasalita buhat sa Diyos. Paano ngayon yung hindi mga sinugo? How can they say that I am sent by God when they are not sent? Or how can they say, I will preach the word of God? Kung sila nga'y hindi sinugo, do they know more than God? God said, only the man whom God has sent. Kaya sabi ni Apostol Pablo nang siya'y nangangaral, we are ambassadors. Mga sugo kami ng Diyos. Ganyan kahalaga ang mga isinugo ng Diyos. Ngayon, ano ngayon ang ginagawa ng mga tao na hindi sinugo? Sila nagpaparami ng relihiyon. Mag-aaway ng kaunti ang kanilang organisasyon, magkakawatak-watak. Kanya-kanyang tayo ng relihiyon. Bakit? Ang nagtayo ba ay basta magtatayo, sabihin lang, ito sa Diyos. Marunong ka pa sa Diyos? Kaya ang sabi ng Diyos, ang hindi sinugo, wala siyang karapatan. At kung walang karapatan, tinatanggap ba ng Diyos? Basahin natin sa 2 Korinto 10 at talatang 18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtagubilin ng Panginoon. Sa makatuwid, ano ang ibig sabihin ng subok? Dokimaso, hindi tinatanggap ng Diyos yaong nagtagubilin sa kanyang sarili, malibang siya'y ipagtagubilin ng Diyos. Paano kayo yung mga nagtayo ng relihiyon na hindi naman sila mga sinugo? At napapaniwala nila yung iba. Bakit? Napakalaking magsalita. Pareho yung sasabihin mo ba naman na ang Diyos Ama ay ako na, ang Diyos Anak ako rin? Ano pang sasabihin niya? Akin na ang mundo. Sabi ko nga, delikado niyan. Baka itong ating maliit na kwarto, palayasin pa niya tayo. Gawa ng kanya pala ang buong mundo. Isipin mo yan. Ganyan ang nararating na hindi mga sinugo. They speak too much, not from God. That is why I bring this topic to you. How important the sent man of God. Very important. For without them, without being sent, they are not to preach, and they cannot preach. Only the sent. What is sent by God? Inutusan. Inutusan na ipahayag ang mensahe, ipahayag ang salita ng Diyos. Ay kung siya ngayon ay nagsasalita ng hindi sinugo, he is not approved of God. He approved himself. Kanyang pinapapuydi ang kanyang sarili. Siya lang yon. Ano ang authority mo kung wala ang Diyos? Can you be speaking in behalf of God? Ang sabi ng Diyos, hindi kita sinugo. Sa Jeremias 14:14, nagsasalita ka, maging mga panaginip mo, ikinikwento pa kung ano-ano ang mga kwento mo. Ngunit, tutol ang Diyos, I did not send you. You are not my man to speak. Because one is only approved if he is sent by God. Malibang siya ay kasangkapanin o utusan ng Diyos. Wala siyang karapatan. Ang hindi inutusan, ang walang karapatan. Tumahimik sila. Why? Because they will
speak in behalf of God. At ang Diyos ay hindi maaring walang kibo. Ang sabi ng Diyos, hindi kita sinugo. That is how important ang mga sugo ng Diyos. Kaya't kung hindi sinugo, ano ngayon ang kanyang karapatan? Di dadagdagan niya ang Biblia. Basahin nga natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa Apokalipsis, sa pangkat 22 at talatang 18, ay ganito ang ating mababasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ay kung hindi sinugo, hindi lang nagdagdag o nagbawas pa, kundi kanya ng lahat yung sinalita niya. Why? It can be God's word when God speak to you, when God commanded you. Ay hindi. Ay di yung salita yon. Yung salita nga, hindi pinapadagdagan kahit isang salita, kahit isang tudli. Ay ikaw, hindi ka sugo, nagsalita ka. Huwag ka magagalit sa akin. Sa amin, na mga tagasunod ng Biblia, pag hindi nagsugo o hindi sinugo ng Diyos, keep silent. Only God, through His messenger, have the approval of God. One is not approved who recommend himself. One is approved if God has commanded, if God has recommended. Purihin ang Panginoon. Ganyan. Kaya dumadami ang reliyon eh. Bawat isa magtayo ng reliyon, sasabihin, ganito ang sabi ng Diyos. At ang sabi pa ay, ikaw ang anak, ikaw ang ama. Isipin mo yan. Sana ngayon yung anak at amang tunay na nasa langit. Masasabi mo lang yan na ikaw ang ama, ikaw ang anak dito sa lupa. Pero pagdating mo sa langit, sa pinto pa lang, itatakwil ka na. One is not approved who recommend himself. Itatakwil ka ng Diyos. Maaaring magalit ka sa akin. Pero maliwanag ang sabi ko, without God speaking, do not use His name. Bakit? Sasabihin mo, God said when He did not. Wala akong sinabi sa iyo, hindi kita sinusugo. Kaya napakahalaga ang pagsusugo. Sapagkat ang pagsusugo ay nangangahulugang God recommended you. God has given you authority, and that authority is from God. When you speak as a man of God, you are commanded by God. Therefore, as if God is speaking through you. Kaya basahin natin na yung mga isinugo at tumanggap sa nagsugo ay Diyos ang tinanggap. 1:13-20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sa sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. It's only when God commanded a man that he can speak in behalf of God. Without being sent, without being recommended, without being endorsed, wala siyang karapatan. Kaya ang masasabi ko, let him be silent. We speak because, sabi ni Paul, God has sent us as a spokesman of God. Ambassador. We are God's ambassador. Ay ikaw, lakas loob lang yun. Ano yung ibig sabihin ng lakas loob? Hindi mula sa kanino man, kundi sa sarili niya. Malakas ang loob. Ang tuhod mahina. Sabi nga ng mga nagtuturo ng self-defense. Ang lakas ng loob mo, pero mahina ang tuhod mo. Kaya mga kapatid, hindi palakasan ng loob yan. Kung sino ang inutusan ng Diyos, siya ang dapat pakinggan, ang makinig sa kanila, sa Diyos na kinig. Purihin ang Panginoon. That is how important those men sent by God. At ano ang sabi? Ang Diyos ba ay mananahimik na walang susuguin? Basahin natin. Lucas
11:49. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ang ilan sa kanila'y kanilang papatayin at pag-uusigin. Ano ang sinasabi? Bakit ka magsasalita? Ang Diyos ay may mga sugo. Kung hindi ka sinugo, manahimik ka. Pararamihin mo naman ang relihiyon. Masyado na ngang divided sa bagay. Mga bulaan naman sila, magkahiwa-hiwalay sila. Pero ang sa Diyos, isang-isa, nagkakaisa, sapagkat iyan ang utos ng Diyos sa kanila. Basahin natin sa Efeso 4:4-3. Napagsakitan ninyo ang ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Those men of God are not divided. They are always trying to be in unity with the Spirit of God. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo ang aming pagbubulay sa iyong mga salita. Nagagala kami sapagkat sa iyong iglesia, kumplito ng mga kaloob, kumplito ang mga sugo. Maraming salamat, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. In the New Testament, Jesus is the mediator of the new covenant. He sealed this agreement with His blood when He died on a cross. If you accept Him as your Lord and Savior, Jesus is the way so that you can enter a divine covenant with God. By doing this, we become recipients of all His wonderful promises. To God be all the glory. If you wish to grow more in the knowledge of the truth, please do not hesitate to call or text us through the numbers that you can see on your screen. We are here to minister to you and guide you as you grow as one of God's children. Thank you for joining us in today's episode of Oras ng Katotohanan. I have been your host, Brother Lyndon Danoog. May the good Lord bless us all. Buhay mo ba'y magabang? Pag-asa'y di mo maanina. Nandito kami sa inyong tabi, naglilingkod sa araw at gabi. Kami inyong makakasama, puso't isipan, ituon mo na. Salita ng buhay ang aming dala, sa panalangin ay kasama ka. Sa oras ng katotohanan, suliranin mo'y maiibsan, mga problema mo'y malulunasan, kung mga payo ay pakikinggan. Halina't pakinggan aming kaibigan ng panawagan. Sa oras ng katotohanan.